Ang nakaraan. Nagsimula na ang competition, at ang unang nakalaban ni Schertz ay walang iba kundi ang kanyang kuya na napakayabang. Sinabi nito na ang kanyang bagong teknik na natutunan ay gagamitin niya kay Schertz para ma-practice ito. Kaya lang bumaliktad ang sitwasyon, dahil talagang pinatikim ng bangungot ni Schertz ang kanyang kuya. At nang lumingon ang ate sa kanyang bunsong kapatid, isang titig na nagbibigay ng babala na isusunod niya ang kanyang ate. Pagpapatuloy. Dahil sa pinakitang gilas o angas ng bunso sa pamilya ng Labi Horner, ang isa sa mga nanunood ay nagalit, nabasag nito ang hawak-hawak niyang inumin. Ano ba naman iyan, nabasag ko ang hawak-hawak kong glass, sabi nito, na agad naman napatingin ang babaeng ito sa kanyang kuya na si Oliver, na may bahagyang takot. Ito si Oliver ang panganay na anak, ang isa sa kuya ni Schertz. Sa kulay nito ay talagang naman nito sa kanyang ama, dito ay naiinis siya, at mukha raw maraming reklamo ngayon ang kanilang bunso na ipapakita sa kanila, habang pinupunasan nito ang natapong wine sa kanyang kasuotan. Tumingin pa ito ng pag-alit sa kanyang kapatid na babae, at nagsabi na hindi raw nito ginampanan ng kanyang tungkulin kaya lumalaki raw ng sakit sa ulo ang kanilang bunso, at binalaan pa nito ang babae na kailangang may gawin ito ngayon. Dahil doon, ninas ang isang ito, iyon ay dahil nasermonen patuloy siya ng kanyang kuya dahil sa bunso nilang si Schertz. Matapos ng laban nitong si Schertz, pumasok na ito sa kanyang tent kung saan tumutuloy ito, na inaantay naman siya ng ating bida na may hawak-hawak na inumin. Mahusay, bati ng ating bida, at sinabi pa nito na ang sarap raw makita ang itsura ng kanyang ate nang galpihin ni Schertz ang isa sa mga kuya nito, na nagpasalamat itong si Schertz kay Sean. Nagpasalamat pa ito dahil sa dragon blood na pinainom ng ating bida, gusto raw nito mag-relax muna ngayon at manood ng susunod na laban. Bago uminom ng tubig itong si Schertz, nagtanong ito kung sino raw ang susunod na laban, at nagsabi ang ating bida na siya raw ang susunod na lalaban. Dahil doon, napabuga itong si Schertz ng kanyang iniinom sa gulat, na nagtaka naman si Sean bakit nagulat ito. Ano, lalaban Karen pala, sumali ka, nasa sarapan ka ba sa tuwing pumapatay ng mga mahihinang nilalang? Tanong nito sa ating bida. Dito ay sinabi ng ating bida na ang kanyang target ay si Barrett, na sumali rin sa kompetisyon na nagaganap, at tinawag niya na isang bulate si Barrett, na kahit isang walang silbi ng aapiperin ng mga tao. Ano, kilala mo si Barrett? Tanong nito, nasabi naman ng ating bida na kilalang kilala niya raw si Barrett, kaya gusto niya itong turuan ng leksyon. Agad nagpaliwanag itong si Sean na siya raw ang nagpainutil kay Barrett, siya kasi ang nag-alis ng mana nito sa katawan. Nang sabihin niya yun ang batang si Schertz ay gulat na gulat at hindi makapaniwala sa narinig. Pinaliwanag pa iyon ng ating bida kung paano niya iyon ginawa, na puwersahan raw niyang pinakain rito ang mana marble na siyang sisire sa daluyan ng mana nito. Sabi pa nitong si Sean, na akala raw niya na wala na raw gagawing masama si Barrett pag ginawa niyang baldado ito sa mahika, kaya lang hindi raw, nagkamali pala raw itong ating bida. Nasabi ito ni Sean dahil napatunayan niya ito nang makita niya ito sa memorya ni Schertz nang tignan niya ito gamit ang kapangyarihan ni Caligorna. Kitang-kita niya kung paano nakasurvive si Barrett, at patuloy sa pang-aapi ng iba, dapat raw ay pinatay na lang pala raw ni Sean ito noong una. Biglang tumuhil sa pagsasalita itong si Sean, iyon ay dahil biglang pumasok ang ate ni Schertz sa tent na kinaroroonan nila, napaisip pa si Sean rito kung kaya raw niyang burahin ang alaala ng isang tao. Mag-agaw rin ba daw kaya niya na makontrol ang mga ito para maging parte ito ng kanyang mga tauhan? Rosaline, tanong ni Schertz nang makita niya ang kanyang ate, na si Sean ay napatingin rin sa babaeng pumasok sa tent na kinaroroonan nila ngayon. Kaya lang, walang ano-ano'y biglang sinampal ni Rosaline itong kayang bunsong kapatid, napakalakas ng sampal, at nagulat itong si Schertz, nagtataka bakit ito ginawa ng kayang ate. Walang hiya ka, ang lakas ng loob mo na tignan ako ng ganun. Sabi nito ng galit na galit, kasi naalala nito ang mga nanlilisik na mata ni Schertz noong nasa entablado ito. Muling nagsalita pa si Rosaline na pinapakinggan nitong si Sean, hindi mo ba magawang kumilos ng tama dahil ang nanay mo ay isang mababang uri na nilalang. Hindi pa tapos si Rosaline, at nagsabi pa ito na naging mayabang na raw itong si Schertz nang magawa nitong matalo ang kuya na si Alphonse, wag raw kalimutan ni Schertz kung hanggang saan lang siya. Isa ka lang mababang uri, ang dugong nanalaitay sa iyo ay walang kwenta. Wag na wag mong kalimutan iyan, o baka naman gusto mong ako mismo ang magturo ng leksyon sa iyo.
Nagtaas pa ng kamay ang isang ito, talagang gigil na gigil ito sa bunso niyang kapatid, at gusto talaga niya itong saktan. Kainis ka, tuturuan na kita ng leksyon ngayon para hindi ka na umulit, sabi nito. Kaya lang bago pa niya matuloy ang kanyang gagawin, agad nahawakan nito ang kamay ni Rosaline, dahilan para mapatigil ito. Hindi na mag-alaw ni Rosaline ang kanyang braso, hindi niya ito maalis, o may tulak, anong ginagawa mo? Tanong nito kay Shirts, nagigil na ngayon. Sabi nito, tumigil ka na, baka pag hindi kita matensya hindi lang braso mo ang mabali ko, sabi nito na ang kanyang mga mata ay on the zone ng lumaban. Dahil doon, parang binuhusan ng malamig na tubig ang challenges na ito, takot na takot, at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Nang maramdaman ni Shirts na pinupuwersa ng ate niya na makawala, binitawan na niya ito, at sinabi na lang ni Rosaline na aalis na raw siya ngayon. Sabi pa ni Rosaline, naparito ako dahil gusto ko lang sabihin na ang Guardian Knight mo ay tiyak na mawawasak mamaya sa susunod na laban, dahil si Dikaw ang kanyang makakalaban, na si Sean naman ay tinuro ang sarili at nagsabi na, ano? Ako mawawasak? Tanong nito, sabi pa nito, alam mo naman siguro kung gaano kalakas si Dikaw, malapit na siyang maging isang Sword Saint. Napaka-imposible na ang isang hindi kilalang Guardian Knight mo ay magagawang matalo ang isang katulad niya, sabi nito na mataas ang tiwala niya kay Dikaw, na ang kamay nito ngayon ay nanginginig-nginig pa. Sige magsaya ka lang ngayon hanggang may oras kap ang kupol ka, may oras ka rin at yung Guardian Knight mo, sabi nito na palabas na ng tent ni Shirts. Agad nagtanong itong si Sean kung malakas ba talaga raw yung Dikaw na sinasabi ni Rosaline. Na sinabi naman nitong si Shirts na si Dikaw raw ang Guardian Knight ng kanyang ikatlong kapatid na ate. Nagkwento pa si Shirts kung anong klaseng mandirigma itong si Dikaw, na ang sabi-sabi raw ng iba na sa isang was-iwas lang raw ng espada nito ay kayang-kaya nitong hatiin ang bituin, at gwapo pa raw ang isang ito kaya gustong-gusto ng kanyang kapatid. Sabi naman ni Sean, ganun ba, nakakasabik naman pala siyang kalaban, sabi nito habang nagtatanggal ito ng kulangot. Sabi naman ni Shirts, kahit malakas iyon, wala naman sigurong ibubuga iyon sa taong umiinom ng dugo ng dragon, sabi nito. Makalipas pa ng ilang sandali, pinatawag na ang mga susunod na kalahok, at ang mga pangunahing panauhing pandangal ay naririto na rin para panuurin ang susunod na laban. Agad na pinakilala ang Guardian Knight ng bunsong anak, at ito ay si Gunther Lictus, na ang itsura ay mukhang barumbado talaga ang isang ito. Hindi lamang iyon, naririto na rin ang makakalaban ng ating bida, si Dikaw, ang Guardian Knight ni Ceres, ang isa sa kapatid ni Shirts. Sa pagkalabas ni Dikaw ang mga kababaihan sa paligid na manunood ay talagang napasigaw sa kagalakan, Dikaw, anakan mo ako, sabi naman ng isa, pwede mo akong iuwi sa inyo, sigaw pa ng isa. Sabi pa ng isang ito, ramdam mo na ba kung gaano kabaliw ang mga tao sa akin ngayon, ito ang kinaibahan mo sa akin, dahil mukha kang walang ligo, sabi nito na talagang gwapong-gwapo sa sarili. Sana naman bigyan mo ako ng magandang laban, sabi nito sa ating bida, na mehaw gigil itong si Sean, dahil pasikat rin itong si Dikaw. Sumigaw pa ang mga manunood na kababaihan, "Hoy lalaking walang ligo, alisin mo ang kamay mo sa iyong bulsa." Tumawa pa ang iba at nagtataka kung sang kanto raw nakuha ito ni Shirts. Nang lumabas si Gunther Lictus, si Arin ay napatanong sa sarili kung sino raw itong lalaking ito, dahil may kung ano siyang naramdaman. Nang makita kasi niya si Gunther Lictus, ang puso niya biglang tumibok ng mabilis, isang pamilyar na pakiramdam, hindi man ito makilala ng mata ni Arin, kilalang kilala pa rin ito ng kanyang puso. Nagtataka si Arin bakit raw pakiramdam niya kilala niya ang Guardian Knight ni Shirts. Itong si Barrett naman ay napalingon sa tabi niya, dahil nagtataka ito sa naging reaksyon ni Princess Arin, at napatingin rin ito sa ikatlong anak ng angkan ng Labi Harner. Ang isang ito ay si Ceres Labi Harner, sabi nito, "Dikaw ibigay mo sa akin ang tagumpay, at ipakita mo sa lahat kung gaano kakalakas, at kung ano pinagkaiba ng basurang dugo sa maharlikang dugo." Na itong si Ceres ay pinaparinggan itong si Shirts, dahil nga ang kanyang ina ay hindi maharlika, kaya napatingin na lang itong bunso sa kanyang ate, na hindi na raw talaga ito nagbago. Ayun na nga, dito ay itinaas na ng isang ito ang kanyang kamay, at nagsabi na simulan na ang laban. Ayun na nga, naunang gumalaw ang isang ito, Shooting Star Blade, tawag nito sa kanyang teknik na gagamitin para talunin ang ating bida, habang hinuhugot ang kanyang sandata.
Ang teknik na ginagamit nitong si Dikaw ay isang teknik na kayang hamati sa hangin at matatamaan nito sa loob lamang ng 10 segundo, ganito niya kabilas na gustong talunin itong si Sean. Kaya lang sa loob lang rin ng ilang segundo, ang napakabilis na pag-atake, nagawa lang itong saluhin ng ating bida gamit ang kanyang bibig. At walang ano-ano'y binasag ito ni Sean gamit lamang ang kanyang mga ngipin, dahilan para mapang-angga na lang ang papogi na si Dikaw. Walang hiyang kanto boy na ito, sinira niya ang aking mamahaling espada gamit lang ang kanyang bibig, kumakain ba ito ng bakal? Takang-taka itong si Dikaw, iyon ay dahil ang kanyang espada ay ginawa gamit ang bulalakas, kaya hindi daw ito dapat basta-basta masisira lang. Kaya lang hindi lang basta-basta winasak ng ating bida ang sandata ng kalaban, dahil nang itinaas nito ang kanyang ulo, tumama ito sa baba ni Dikaw, dahilan para mapa-angat ito kaagad. Dahil sa mga nangyayari ang mga manunood ay nagulat sa kanilang nasa saksihan ngayon, bakit raw ganon, bakit raw mukhang hirap na hirap si Dikaw na talunin ng isang Guardian Knight na mula lang sa tabi-tabi. Bagsak itong si Dikaw, pasa-pasa kaagad ang kanyang mata, dugo ang ilong at bibig ng walang kahirap-hirap, sabi pa ng mga tao, hindi naman daw pala malakas si Dikaw, isang mahinang nilalang naman daw pala, kasi natalo lang ng ilang segundo ng walang kahirap-hirap. Dito ay naglalakad na paalis itong si Sean na ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa pa rin ito. Napabuntong hininga na lang itong si Sean, at nagsabi na napaka-boring naman pala daw ni Dikaw, at nag-anunsyo na ang referee na si Gunther Lictus ang panalo sa laban. Dito ay natuwa itong si Shirts, hindi na raw siya nagtaka sa pangyayaring ito, umiinom ba naman ng dugo ng Dragon na si Ceres naman ay nahimite na lang ngayon sa nangyari sa kanyang Guardian Knight. Wala na raw ngayon mangmamaliit kay Shirts ngayon, natutuwa na sana siya, kaya lang biglang bumagsak ang kanyang ate na si Ceres, na wala ng malay dahil sa nangyari. Nataranta ang mga tao sa paligid, nagpadala kaagad ng mga bantay na kukuha rito para dalhin sa pagamutan itong si Ceres. Itong si Rosalie naman ay nanggag-ala-iti na sa galit, ano raw nangyari, bakit raw natalo si Dikaw sa isang Guardian Knight na mukhang mabantot. Dahil sa mga nangyayari, ang ama ng angkan ng Labi Harner ay agad na pinuri ang bunsong anak, na mahusay raw ito, iyon ay dahil hindi lamang nagpakita ng lakas sa unang laban, ang nakuha pa nitong Guardian Knight ay malakas, ang panganay na anak naman ay nagkikamkim ng galit, na nagsabi na lang na mukhang ang bunso raw nila ay nagpapakitang gilas raw ngayon. Kaya lang duda ang isang ito, iyon ay dahil may kakaiba raw sa mga galawan ng Guardian Knight ng kanilang bunsong kapatid, talagang malakas ang pakiramdam ng panganay na anak, at mukhang hindi mahina ang isang ito. Kaya lang ang tatay, imbis na magduda, nakangiti lang ito, at nagsabi na mahirap raw ito mabasa kung kulang sa karanasan sa pakikipaglaban ang titingin. Nakangiti ang pinuno ng angkan ng Labi Harner sa ating bida, iyon ay dahil ang abilidad raw na pinakita ng ating bida na umatake sa blind spot ng kalaban ay mahirap mahanap sa mga kabalyero o mga mandirigma sa kalye. Sabi pa ng pinuno ng angkan ng Labi Harner na ito raw si Gunther Lictus ay isang assassin, ganun kahusay ang ama ng angkan, talagang kitang-kita nito kung tunay na abilidad nito sa pakikipaglaban. Matapos ang araw na iyon ng competition, sumapit na ang gabi, at dito ay nag-uusap ang ating bida at si Shirts. Dito ay tuwang-tuwa ang bunso sa pamilya ng Labi Harner, iyon ay dahil raw sa ating bida na gawa nitong lumakas kaagad sa loob lang ng isang araw, na si Sean naman ay easy-peasy lang ngayon. Dahil sa tuwa nitong bunso, sinabi nito kay Sean na gagawin na raw niya yung gusto ng ating bida na maging assassin itong si Shirts, nasabi naman ni Sean, pwede raw yun kaya lang sa isang kondisyon. Sabi ng ating bida na medyo may ibang sitwasyon lang na nangyayari, kaya kailangan raw maging tagasunod si Shirts ng Goddess of Darkness na si Caligorna, na agad namang tinanggap ni Shirts basta sa ikalalakas nito. Agad natuwa si Sean, kung okay na raw si Shirts, sisimulan na raw ni Sean ang pagbabago rito sa batang ito, pagbabago. Tanong nito na nagtataka, baka kasi nasa isip nito na baka pati mukha niya baguhin tulad ng ginawa ng ating bida sa mukha niya ngayon. Dito ay agad na inilabas ni Sean ang kanyang braso na may kapangyarihan ni Caligorna. Sabi nito, tiisin mo lang may gusto lang akong subukan ngayon, sabi nito. Ano kayang susubukan nitong ating bida na gawin, kakalikutin kaya nito ang laman loob ni Shirts para lumakas, o may iba pa itong gagawin? Abangan!